Sa isang maliit na bayan sa France, dahan-dahang lumalabas ang maraming tao sa sementeryo. Ang lahat ng mga taong ito ay mga namatay na noon. Gulat na pinagmamasdan sila ng mga mamamayan, hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Ang mga tao ay patuloy na dumarami sa bawat segundo, kaya ang konseho ng bayan ay nag-ayos ng pagpupulong upang talakayin ang sitwasyon. Inihayag ng alkalde na ang mga patay ay muling nabuhay sa bawat bansa, ngunit walang makahanap ng paliwanag para sa hindi pangkaraniwang pangyayari na ito. Tinatayang 70 milyong tao ang nabuhay muli sa buong mundo. Sa maliit na bayan na ito, ang mga muling pagkabuhay ay tumagal ng mahigit 2 oras, na nagtapos sa halos 13,000 nakabalik, na ngayon ay gumagala sa mga lansangan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa rehistro ng sementeryo, nalaman ng konseho na ang mga muling nabuhay ay kinabibilangan ng mga taong namatay sa nakalipas na 10 taon. Parehong mayroong mga lalaki at babae at lahat ng edad, ngunit higit sa 65% sa kanila ay higit sa 60 taong gulang. Ang tanging bagay na mayroon silang pagkakapareho ay ang kanilang kalusugan, ang kanilang mga katawan ay nasa perpektong kondisyon at anumang sakit na ikinamatay nila ay nawala. Upang mapanatiling malayo sa mga lansangan ng napakaraming tao, nagpasya ang alkalde na gawing mga shelter ang lokal na sentro ng komunidad at ang mga bodega para sa mga bumalik. Mahalagang panatilihin silang magkakasama sa isang lugar upang makilala nila sila at maibalik sila sa kanilang mga pamilya. Dahil sila ay nasa perpektong kalusugan, sila ay mga normal na mamamayan muli na may mga kaukulang karapatan. Ayon sa konseho, ang buong prosesong ito ay tatagal mula 3 hanggang 6 na buwan bago matapos. Agad na sinimulan ng pulisya at hukbo na ihanda ang mga pasilidad para sa lahat ng bumalik na aayusin ayon sa kasarian at edad. Dapat nilang sundin ang mga alituntunin ng UN na halos kapareho sa tulong sa mga refugee. Ang isa sa mga nabuhay muli ay agad na nakilala bilang asawa ng alkalde na si Martha. Gayunpaman, nang may taong sumubok na dalhin siya sa alkalde, tumanggi ang huli na makita siya at pinauwi siya. Tinipon ng mga sundalo sa bus ang lahat ng bumalik upang dalhin sila sa pasilidad. Dapat nilang patuloy na pigilan ang mga ito mula sa paggala sa kalye at ibalik sila sa linya. Ang miyembro ng konseho na si Aisha at ang kanyang asawang si Veronique ay dumating sa shelter at hinahanap ang kanilang 6 na taong gulang na anak na si Sylvain, na namatay ilang taon na ang nakakaraan. Napansin nila na ang mga bumalik ay sinusuri at ini-interview, ngunit hindi sila nagbabahagi ng anumang uri ng emosyon. Tila laging tahimik silang nakatingin sa malayo at nagsasalita lang kung may unang kumausap sa kanila. May isang ina na iniharap sa kanyang muling nabuhay na sanggol at natulala siya sa pagkabigla, kaya sinabi sa kanya ng isang nurse na maaari niyang iuwi ang bata ngayon o iwanan siya doon hanggang sa siya ay handa na. Ipinakita ni Aisha at Veronique ang larawan ng kanilang anak sa isang sundalo. Nang sa wakas ay dinala niya si Sylvain, nagulat ang mag-asawa nang makitang ganun pa rin ang itsura niya. Sinabi rin sa kanila na maaari siyang manatili dito hanggang sa handa sila at maaaring bisitahin nila siya ng madalas hanggat gusto nila. Maya-maya sa bahay ng alkalde, sa wakas ay nakasama niya ang kanyang asawa. Binati siya ni Martha at nagkomento sa maliliit na bagay tulad ng matagal na pagdating o mukhang pagod. Hinawakan pa niya ang mukha nito, na parang hindi siya umalis. Samantala, patuloy na iniiwasan ni Rachel ang mga pasilidad at kinikilabutan sa mga bumalik na nakikita niya sa mga lansangan. Sa bahay, iniisip niya kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Ang kanyang asawang si Matthew ay namatay sa aksidente sa sasakyan 2 taon na ang nakakaraan, gayunpaman, tapos na siyang magdalamhati at nakalimot na. Pakiramdam niya, ang muling pagbabalik ng asawa niyang namatay ay maaaring magbalik sa lahat ng masakit na nakaraan. Sa mga shelter dorm, ayaw matulog ni Matthew at kinailangang ipaalala sa kanya ng mga nurse na gawin ito. Maya-maya sa trabaho, binanggit ni Aisha na iniiwasan siya ni Rachel, ngunit gumawa lang siya ng maraming dahilan habang hindi komportable sa isang bumalik na nagtatrabaho sa cafeteria. Ibinahagi ni Aisha ang mga detalye tungkol sa pagbisita niya kay Sylvain at kung gaano siya kaligaya na makita itong muling maglaro na para bang hindi siya namatay. Tinanong din niya si Rachel tungkol sa kanyang asawa, ngunit mabilis niyang iniba ang paksa. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa ng bagong pagpupulong ang konseho ng bayan upang talakayin ang mga isyong lumalabas dahil sa mga bumalik. Nahaharap sila sa isang potensyal na problema sa pabahay, hindi pa banggitin ang kawalan ng trabaho. Kahit na makahanap sila ng posisyon para sa kanilang lahat, ang mga nagbalik ay mabagal at hindi maayos makipag-usap, kaya walang garantiya na maaari nilang panatilihin ang trabahong iyon.
Ang paraan ng pagkilos ng mga bumalik ay medyo kakaiba dahil kung minsan ay dumaranas sila ng mga epekto na katulad ng mga sintomas ng concussion, tulad ng pagkalito at pagkagambala sa pagtulog. Gayunpaman, ang kanilang paggalaw ay gumagana ng maayos. Ang lahat ng mga sintomas na ito ay dumarating at nawawala, halos parang sila ay nakaranas ng nakakahawang sakit. Napansin din ng mga doktor na ang pagkakaroon ng trabaho ay nagbibigay daan upang bumuti ang kalagayan ng mga bumalik at maging mas malusog, kaya kahit ang proyekto ng bagong buhay ay nagpapahirap sa budget ng konseho, at ang pagkansela nito ay magdudulot ng mas malubhang kahihinatnan. Samantala, si Matthew ay nagtatrabaho muli bilang isang arkitekto, ngunit ang mga problema ay lumitaw sa lalong madaling panahon tulad ng hinulaan ng konseho. Siya ay napakabagal, matamlay, at nagsasalita lamang kapag may ibang unang kumausap sa kanya. Sa panahon ng pagpupulong, ang kanyang mabagal na pagsasalita ay nagpapahirap sa iba na malaman kung tapos na siyang magsalita. Bagamat bahagi na ng buhay bayan si Matthew dahil sa kanyang trabaho, hindi pa siya sinubukang kausapin ni Rachel at minsan ay pinapanood niya ito sa bintana. Isang hapon, nakita ni Rachel si Sylvain na nakatayo sa halaman habang nakatitig sa kawalan, na ikinagulat niya. Agad na dumating si Veronique upang kunin ang kanyang anak at pinabalik siya sa pakikipaglaro sa ibang mga bata sa parke. Habang pinagmamasdan siya ni Veronique, dumating si Aisham at binanggit na dapat nilang dalhin si Sylvain para tumira sa kanila. Gayunpaman, hindi komportable si Veronique at ibinalita niyang uuwi na siya, na sinabing pagod siya bilang dahilan. Dinala ni Aisham ang kanilang aso upang makipaglaro kay Sylvain at napansin niya kung paano tumahol ang hayop sa mga matatandang bumalik. Maya-maya ay tinalakay ng konseho ang isang bagong issue. Ang mga matatandang bumalik ay madalas na gumagala sa lansangan at mahirap na panatilihin sila sa mga pasilidad o sa kanilang mga tahanan, pareho lang kung ito ay gabi o araw. Hindi nila masyadong alam ang kanilang paligid, kaya delikado para sa kanila ang simpleng paglalakad. Dahil retired na sila, hindi rin sila nagtatrabaho. Iniisip ng mga eksperto na maaaring naghahanap sila ng isang pamilyar na lugar o maaari lamang itong tugon na dulot ng trauma ng pagkamatay. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga partikular na bumalik na ito ay puno ng enerhiya at hindi tinatablan ng mga sakit, marahil dahil ang temperatura ng kanilang katawan ay mas mababa kaysa sa karaniwang tao. Upang solusyonan ito, gumawa si Dr. Gardet ng gamot na tutulong sa kanila na makatulog ng mas maayos sa gabi at mas mababa ang paggalaw sa araw. Ang produktong ito ay mabilis na inaprobahan at ipinagbili upang magkaroon nito ang bawat pamilya. Gumawa din si Gardet ng tranquilizer darts gamit ang gamot na ito para sa mga sundalo. Ipinaliwanag na ito ay gumagana bilang pampakalma lamang sa mga bumalik. Ang normal na tao ay makakatulog sa loob ng 2 araw at gigising na masama ang pakiramdam, natatagal ng mga araw upang gumaling, kaya kailangan nilang mag-ingat kung kanino ito gagamitin. Isang gabi habang pinapanood ang bumalik, sinabi ng sundalo kay Gardet na ang ilan sa kanila ay nagpapanggap lamang na natutulog. Biglang napansin ni Gardet si Matthew na nagbibihis at lumabas ng pasilidad. Ipinaliwanag ng sundalo na ginagawa iyon ni Matthew tuwing gabi at pumupunta lang siya sa trabaho. Nagtataka, nagpa siya si Gardet na sundan si Matthew. Sa opisina, nagulat si Gardet nang makita ang isang grupo ng mga bumalik na nagpupulong at normal na nag-uusap. Sinabihan siya ng security guard na ginagawa nila ito tuwing gabi. Sa ibang araw, pauwi na si Rachel pagkatapos ng trabaho at napansin niyang sinusundan siya ni Matthew. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano at maging si Matthew, kaya nagsimula silang umuwi ng magkasama na tahimik. Palihim silang sinusundan ni Gardet dahil pinag-aaralan niya ang ugali ni Matthew. Sa bahay, hindi pa rin komportable si Rachel sa presensya ng kanyang asawa kaya agad siyang nagtago sa kanyang silid. Samantala, nagpaparty ang alkalde para muling ipakilala si Martha sa buong pamilya. Natutuwa siyang makita ang lahat ngunit hindi kumakain, sinabing hindi siya nagugutom sa gabi. Bigla siyang lumingon na parang may narinig at umalis para maglakad papunta sa garden. Inihayag ng kanyang tagapag-alaga na ginugugol niya ang kanyang buong araw sa paglalakad sa paligid ng bakuran ng walang dahilan. Sinundan ng alkalde si Martha at sinubukang ibalik siya, gayunpaman, hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang, huminto lamang para kumustahin ang kanyang apo. Nang gabing iyon, sa wakas ay nilapitan ni Rachel si Matthew at nagawa nilang mag-usap. Sa kalaunan, nakakuha siya ng sapat na katapangan para halikan siya at nauwi sa pagiging intimate, hindi alam na pinagmamasdan sila ni Gardet sa bintana.
Sa sumunod na pagpupulong, tinalakay ng konseho ang mababang temperatura ng katawan ng mga bumalik na nagiging dahilan upang lumitaw sila bilang mga katakot-takot na puting figure sa mga thermal camera. Dahil desperado silang matuto ng higit pa tungkol sa mga mahiwagang pagpupulong, nagpasya silang maglagay ng mga thermal camera sa mga lobo upang subaybayan sa gabi ang aktibidad ng mga bumalik. Nang dumating ang unang report, natuklasan nila na ang mga bumalik ay naglalakad ng 9 na milya bawat araw anuman ang edad o kasarian. Ang mga matatandang tao ay mabagal, ngunit hindi sila tumitigil hanggat hindi pa sila natatapos. Kinumpirma rin ng mga kamera na ang mga pagpupulong sa gabi ay nangyayari sa buong bayan, ngunit masyadong maaga upang makilala ang anumang mga pattern. Habang ipinapaliwanag ito, napansin ng alkalde si Rachel na umalis sa silid. Sa paglipas ng mga araw, ang mga matatandang bumalik ay patuloy na gumagala. Naging komportable na muli si Rachel na kasama si Matthew at masaya din siya sa muli niyang pagkabuhay. Sa palagay niya ay dapat na siyang huminto sa pagpunta sa mga pulong ng konseho dahil ang paraan ng kanilang pag-uusap tungkol sa pagbabalik ay gumugulo sa kanya. Ngayong dumating na ang tag-araw, ayaw ni Matthew sa init at laging sabik na mag-swimming. Samantala, pinapanood ni Veronique ang kanyang anak na naglalaro sa labas, mukhang hindi masaya sa muling pagtira sa kanila ng bata. Biglang lumitaw ang isang matandang bumalik at ginawang masyadong mabilis ang laro ni Sylvain, kaya nagmadali si Aisham na pigilan siya. Nang tingnan niya ang asawa, nagmamadali itong bumalik sa loob. Isang gabi, nakarinig si Rachel ng ingay at umalis sa kama para mag-imbestiga. Nadatnan niya si Gardet sa labas na nagsasabing gusto lang niya itong tulungan na makayanan ang sitwasyon at alam niya kung ano ang nararamdaman niya. Nagtanong siya kung alam niya na si Matthew ay lumalabas tuwing gabi para pumunta sa opisina, ngunit sinabi ni Rachel na nahihirapan lang makatulog ang kanyang asawa at ayos lang siya. Matapos paalisin si Gardet, bumalik si Rachel sa kanyang silid at nakitang gising si Matthew. Tinanong niya kung may kausap siya, ngunit sinabi niyang wala. Maya-maya sa trabaho, napansin ng amo ni Matthew na walang saysay ang kanyang report at sinubukan niyang ipaliwanag kung ano ang mali, ngunit hindi siya naiintindihan ni Matthew. Ito ang dahilan upang siya ay ilipat sa trabaho sa pabrika kung saan nagtatrabaho ang lahat ng bumalik. Sa sumunod na pulong ng konseho, ang mga doktor ay nagdala ng malaking update. Lumalabas na ang semi-normal na pag-uugali ng bumalik ay hindi natural, ginagaya lang nila ang ginagawa ng mga normal na tao at ginagawa ang mga bagay na naaalala nila mula sa kanilang nakaraang buhay. Nangangahulugan ito na hindi nila kayang gampanan ang mga responsibilidad at kaya lang nilang matuto ng mga napakasimpleng gawain kung sila ay sinanay ng maayos. Kailangan nilang magpasya kung ang mga bumalik ay dapat na alisin sa lipunan o kung makakahanap sila ng isang partikular na angkop na lugar para sa kanila. Makalipas ang ilang gabi, nagising si Matthew at umalis ng bahay nang hindi napapansin ni Rachel. Sumunod sa kanya si Gardet at sa pagkakataong ito ay nakalapit siya sa pagpupulong. Ang mga bumalik ay sabay-sabay na nagsasalita, tinatalakay ang mga rutang dadaanan habang nakaturo sa mapa. Kasabay nito, 1 oras nang kumakatok sa pintuan si Sylvain, desperado na umalis ng apartment. Sa kalaunan ay kinaladkad siya ni Veronique at sinabihan si Aisham na dapat nilang isaalang-alang ang programa ng espesyal na edukasyon ng pamahalaan para sa mga bumalik na bata dahil naniniwala siyang tinatakot ni Sylvain ang mga normal na bata. Gayunpaman, hindi nagtitiwala si Aisham sa konseho. Nang subukan ni Veronique na bigyan si Sylvain ng isa pang dosage ng pampakalma, patuloy na iniiwas ni Sylvain ang kanyang ulo at pinigilan siya ng galit na si Aisham. Sa sobrang sama ng loob, sinabi ni Veronique na gusto lang silang iwan ng kanilang anak at para bang hindi talaga siya bumalik. Samantala, kumuha ng upuan si Martha sa hardin at sinubukan itong gamitin para tumalon sa bakod, ngunit pinigilan siya ng alkalde sa tamang oras. Kinabukasan ay ibinahagi ng alkalde ang kanyang sitwasyon kay Rachel. Nag-aalala siya na isang umaga ay magising siya at wala na si Martha. Inamin niyang ikinulong niya si Martha sa kwarto kagabi at kamakailan lang, tinakot siya nito. Tumangging magsalita si Rachel at nang tanungin siya ng alkalde tungkol kay Matthew, lumayo siya. Samantala, sa trabaho ay nagsimulang mag-flashback kay Matthew ang araw ng kanyang kamatayan, naalalang umalis siya sakay ng kotse pagkatapos makipag-away kay Rachel. Sa kalaunan, pinuntahan ni Rachel si Gardet na nagpakita sa kanya ng video ng unang panayam ni Matthew. Siya ay tila mas matalino kaysa sa iba at sinagot ang mga tanong tungkol sa kanyang nakaraan ng perpekto, ngunit nabigo siya sa kusang pananalita. Hindi rin niya naiintindihan na 2 taon na siyang wala.
Gustong malaman ni Rachel kung paano tutulungan ang kanyang asawa. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Gardet na dapat niyang tanggapin ang katotohanang hindi na magiging normal si Matthew. Galit at bigo, lumabas si Rachel. Pag-uwi niya ay natuklasan niyang wala na si Matthew. Sa bahay ni Aishem, dumungaw sa bintana si Sylvain sa matandang lalaki sa likod bahay. Kasabay nito, nagising ang alkalde nang marinig niyang bumangon si Martha sa kama, ngunit kinumbinsi siya nitong matulog muli bago siya lumabas ng bahay. Makalipas ang ilang sandali sa parke, napansin ng isang security guard ang mga bumalik na nagtitipon at sinubukan silang pauwiin, ngunit hindi nila siya pinansin. Biglang may sumabog sa likod ng guard. Sa lalong madaling panahon, ang mga pagsabog ay nagsimulang mangyari sa buong bayan na nagdulot ng mga mapanganib na sunog. Samantala, ang lahat ng bumalik ay umalis sa kanilang mga tahanan at nagtipon sa isang lagusan. Ito pala ang plano na kanilang tinalakay sa mga pulong sa lahat ng panahon. Tinitigan ni Matthew ang mga bumalik na pababa sa mga lagusan at nagpas siyang bumalik. Hindi nagtagal ay napansin ng alkalde na nawawala ang kanyang asawa at lumabas siya sakay ng kanyang sasakyan upang hanapin siya. Nadatnan niyang umaalis siya kasama ang ibang mga bumalik at agad siyang kinaladkad papasok sa kotse, ngunit pinalibutan ng iba ang sasakyan upang pigilan sila sa pag-alis. Tinanong siya ni Martha kung pagod na ba siya at kung gusto niyang sumama sa kanila, kaya pinayuhan niya itong bumitaw. Sa isang segundo lang ay namatay ang mayor at bumalik din, kaya sumama ang mag-asawa sa iba pang nagtatago sa tunnel. Makalipas ang ilang oras, inanunsyo ng balita na walang nasaktan sa mga pagsabog at ipinapatupad na ngayon ang curfew sa buong bansa. Walang nakakaalam kung saan napunta ang mga bumalik at sinabihan ang mga tao na huwag maghanap sa kanila. Gusto pa ring umalis ni Sylvain at naisip ni Veronique na dapat nila itong palayain, ngunit tumanggi si Aishem. Sa pagiging desperado, tumalon si Sylvain. Umiiyak si Aishem habang nakikita ang katawan sa lupa, sa pag-aakalang patay na muli ang kanyang anak. Gayunpaman, maayos si Sylvain at umalis upang samahan ang iba pang bumalik. Determinado na lumaban, ang militar ay naghanda ng mga granada na puno ng isang partikular na kemikal na maaaring magpatulog sa mga bumalik at hindi na magigising. Di nagtagal, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga bumalik na sinusubukang marating ang lagusan at sinimulan ang pagpapausok sa kanila na naging dahilan upang mawalan sila ng malay isa-isa kasama na si Sylvain. Samantala, umuwi si Matthew at sinabi kay Rachel na kinabukasan pagkatapos ng away nila noon, maaga siyang umalis sa trabaho para kausapin siya at humingi ng tawad. Gayunpaman, hindi niya ito nakita sa bahay at hinanap siya, nagmaneho ng napakabilis na nauwi sa isang aksidente na ikinamatay niya. Sa sobrang konsensya, napaiyak si Rachel. Naputol ang sandali ng pagpasok ni Gardet sa apartment. Narinig siya ni Matthew kaya tumakas ang mag-asawa sa bintana. Habang naririnig ang mga pagsabog ng gas sa malayo, sinundan ni Rachel si Matthew sa isang lagusan. Pagkaraan ng ilang sandali, umiiyak siya habang hinahalikan siya ng pamamaalam. Umalis si Matthew para tumawid sa kabilang buhay at kinailangang umuwi mag-isa si Rachel. Tinanggap na wala na talaga ang kanyang asawa at masaya na ito. Sa kanyang pagbabalik, pinapanood ni Rachel ang mga sundalo na dinadala sa sementeryo. Ang mga bumalik na ngayon ay walang malay. Ang bawat katawan ay naiwan sa ibabaw ng kanilang katumbas na libingan at unti-unti silang nawala, isang tanda na nakatawid na rin sila sa kabilang buhay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.